Isa po ito sa mga trending na kaso ngayong kapapasok pa lang ang taong 2026. Dahil isang 8 taong gulang na batang lalaki ang walang awang pinaslang sa San Pablo City, Laguna. Kaugnay nito, nakiusap ang kaanak ng bata na matulungan sila ng ating hepe upang makamit ang katarungan. Panoorin natin ang report na ito. Parang awa niyo na po. Humihingi po kami ng tulong kay Attorney Persida po, Acosta. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. Sana po, makamit ang hustisya ng kapatid ko. Wala po siyang kamalay-malay. Ito ang madamdaming panawagan sa ating hepe, PAO Chief Persida Acosta ng kapatid ng pinaslang na 8 anyos na batang lalaki sa San Pablo City, Laguna. Natagpo ang wala ng buhay ang batang si Gianni Rick Nodero noong nakaraang Biyernes, Enero 9. Tadtad ng taga sa iba't ibang parte ng katawan, tapyas ang tenga, putol ang mga daliri sa kamay. Linggo, Enero 11 nang maibalita ang karumaldumal na krimen at mapanood ng ating hepe ang panawagang ito ni Ma'am Gemaline. Kaya kinaumagahan araw ng Lunes, Enero 12, ay agad na tumulak sa Barangay Santiago 2, San Pablo City, Laguna, ang ating butihing hepe. Siyempre, ang aking gusto ay mahuli agad ang salarin. Kapag sa paghuli, mapuproteksyonan ng pamilya nitong si Gianni at magkakaroon ng pasimula ng katarungan para hindi pa marisan ng ganitong karumal-dumal na krimen. Sobra po talaga ako nagpapasalamat. Ngayon po, wala pa man pong gumugulong pero parang feeling ko po makakamit na namin yung hinihingin po namin. Salamat po ng marami. Ayon sa kanyang kapatid, alas 6:30 ng umaga, papasok sa paaralan ang grade 3 student na si Gianni nang mapag-alaman nilang nawawala ang bata dahil nampuntahan sa school ng tiyuhin nito upang ihatid ang inaakalang naiwang bag nito ay wala roon ang bata. Agad naman nilang hinanap. Alas 8 mahigit nang matagpuan ang bangkay ni Gianni sa masukal na bahagi, malapit sa isang kuweba, di kalayuan sa tahanan ng biktima. At nagpunta nga sa crime scene ng ating hepe. Dinala sa liblib na halos malayo na sa bahayan, talagang may intensyong patayin yung bata. Hindi po talaga katanggap-tanggap. Kung simpleng aksidente lang po or natural cause, matatanggap po namin. Pero yung parang binaboy po talaga yung pagkamatay niya, napakahirap po kahit imagining ko pa lang. Lagi po nagpa-flashback sa akin yung sinasabi sa akin ni Doc, yung result po ng autopsy niya. Hindi ko po talaga ma-imagine yung mukha niya nung tinatamo niya yung lahat ng sugat na yung... May mensahe naman si Gemaline sa mga gumawa ng kahindik-hindik na krimen na ito sa kanyang kapatid. O sino ka man, makonsensya ka. Siguro naman may pamilya ka, may anak ka, may apo ka, pamangkin ka. Sana tingnan mo kung sa kanila gagawin yun, kung anong mararamdaman mo. Sana'y umamin ka na kung sino ka man. Parang awa mo na. Sana'y konsensyahin ka. Panawagan ng ating hepe na ipa-drug test ang mga akusado at magkaroon ng maayos at mabilis na investigasyon upang agad na marisolba ang kaso dahil ang ganitong klase ng krimen ay hindi dapat nakakatakas sa kamay ng batas. At dapat ipa-drug test na rin yung akusado dito. Ipa-test ng ating mga kapulisan para within 3 days naman makikita yan kung meron. Baka bunga ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot kaya naging halimaw itong pumatay dito sa batang 8 taong gulang. Sana naman gawin ng mga nag-iimbestiga ang kailang trabaho dahil kung wala lang, palayain lang, ang mangyayari dyan, pamamarisan pa ng mga halimaw ng lipunan yan. Nangako naman si Gemaline sa kanyang kapatid na si Gianni na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Napangako namin, kakamatin namin ang hustisya para sa'yo. Alam ko maraming natulong sa atin. Mahal na mahal ka namin. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan. Kaugnay nito, mga kababayan, ay may panawagan ng buong PAO para sa kapakanan ng kabataan at maging ng katandaan. Henry, pasimulan mo.
Opo, nananawagan po kami sa sino mang nakarinig, nakakita sa pagpatay sa batang si Gianni ay maaari lamang na ipagbigay po alam agad ito sa mga otoridad o kahit dito sa Public Attorney's Office. Ano? At wag po kayong matatakot dahil bibigyan po kayo ng protection mismo po ng Public Attorney's Office. Napaka-importante po ng case build-up dito dahil ngayon ang ating mga prosecutor, ang gusto nila conviction na. Yung mga affidavit, good for conviction. Kaya po inatasan ko ang PAO Laguna, ang mga distrito doon na magtulong-tulong para po kung may mga lilitaw na eyewitnesses o nakarinig, nakaramdam, nakasaksi, ay maipon ang mga judicial affidavits. Alam nyo mga kababayan, kapag hindi nahuli itong pumatay dito, ay merong mga kababayan tayong ang gusto na lang nila ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag buhay ang kinitil, buhay ang kapalit. Hindi naman po tama yon, may batas po tayo.